Ngayong tapos na ang PBA Rookie Draft, usap-usapan agad ang mga bagong mukha sa liga. Maraming fans ang sobrang excited sa mga rookies na napili ng iba't ibang teams. May mga teams na kumuha ng big man, may mga kumuha ng shooter, at meron ding mga kumuha ng all-around player. Pero sa dami ng rookies ngayong taon, may ilang pangalan na agad na bibigyan ng spotlight. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang dalawang rookies na agad na bibigyan ng atensyon, sina Gio Chiu ng Terra Firma na napili bilang first overall pick, at si Chris Miller ng SND na kinuha sa siyam yid pick. Bukod sa kanila, may mga trade rumors na rin na lumalabas, lalo na tungkol kay Gio Chiu na balitang interesado daw ang Ginebra. Alam nating lahat na mahalaga ang mga bagong players sa bawat team, lalo na kung gusto nilang magpalakas. Ang mga rookies ngayon, kahit bago pa lang sa liga, marami na agad ang may potential na maging susi sa future ng teams nila. Si Gio Chiu, kahit galing college pa lang, ay malaki na agad ang impact na pwedeng ibigay. Ganon din si Chris Miller na kahit siyam yid pick lang, may experience at skill set na pang-veterano na. Kaya pag-uusapan natin kung bakit special ang dalawang rookies na to at paano sila makakatulong sa teams nila. At syempre, kung mapupuntang ba si Gio Chiu sa Ginebra, ano kaya ang pwedeng mangyari? Kaka-draft lang ni Gio Chiu ng Terra Firma Jeep bilang first overall pick sa 2025 PBA Rookie Draft. Pero hindi pa man siya nakakalaro ng regular season game, may mga balita na agad na lumalabas na interesado daw ang Ginebra na kunin siya. Usap-usapan sa social media na gusto daw ng Ginebra na palakasin pa lalo ang kanilang frontcourt, at si Gio Chiu ang isa sa mga target nila. Hindi pa kumpirmado kung may trade na mangyayari, pero mukhang seryoso ang interes ng Ginebra sa batang big man na to. Kung matuloy nga ang paglipat ni Gio Chiu sa Ginebra, siguradong malaking bagay ito para sa team. Una sa lahat, si Gio ay may taas na 6 negatibo siyam at kilala siya sa solid na depensa, shot blocking, at rebound. Malaking tulong ito sa Ginebra na medyo kulang na sa legit big man. Kahit bata pa si Gio, may experience na rin siya sa college at national team program, kaya hindi siya basta-basta matitinag sa ilalim. Marunong din siyang magbasa ng opensa ng kalaban at may disiplina sa court. Hindi siya yung tipong flashy player, pero effective siya sa role niya bilang anchor sa depensa. Ang maganda pa kay Gio, willing siyang matuto. Kaya kung mapunta siya sa Ginebra na may veteran presence at solid coaching staff, lalo na yung sistemang kilala sa never say die attitude, mas gagaling pa siya. Sa opensa, hindi pa siya polished pero may soft touch siya sa ilalim at pwedeng ma-develop ang mid-range shot niya. Hindi siya ball dominant kaya bagay siya sa team-oriented system ng Ginebra. Pwedeng siya yung bagong enforcer sa loob, lalo na kapag kailangan ng depensa at energy. Sa kabuuan, kung makuha nga siya ng Ginebra, para silang tumama sa loto. First overall pick na bata, matangkad, may puso, at willing mag-improve. Sa ngayon, aantay natin kung mangyayari na ang trade, pero kung sakali, mukhang future ready na agad ang Ginebra kung darating si Gio Chiu. Isa sa pinaka-interesting na pick sa 2025 PBA Rookie Draft ay ang pagkuha ng San Miguel Beermen kay Chris Miller bilang ika-9 na overall pick. Marami ang nagulat kung bakit bumaba siya sa number 9, pero mukhang jackpot ang SNA dito. Ang tawag na ng ilan sa kanya ngayon ay official super rookie ng team. 6'2" na guard si Miller, at kahit rookie pa lang siya sa PBA, may edad na siyang 28. Pero wag mong iisipin na late bloomer siya, kasi sa dami ng experience niya sa amateur at semi-pro level, halatang ready na agad siya para sa big stage. Malakas ang katawan ni Chris Miller, at kilala siya sa pagiging explosive scorer. Marunong siya mag-create ng sariling tira. Pero kaya din niyang mag-set up ng teammates. Ang lakas ng first step niya, kaya kahit malalaki ang bantay, kaya niyang lusutan. Meron din siyang matinong 3-point shooting, kaya hindi siya madaling depensahan. Sa age niya, mas mature na rin siya mag-isip sa court, at hindi basta-basta nagpapadala sa pressure. Perfect siya para sa sistema ng SNG na may balanced attack at solid spacing. Isa pa sa mga strength ni Miller ay ang depensa niya. May size siya para sa guard position, kaya pwede siyang tumapat sa malalakas na opensa ng kalaban. Active ang kamay niya, mabilis ang lateral movement, at matibay ang katawan. Kung kailangan ng depensang player sa crunch time, pwedeng-pwede siya ipasok ng coaching staff. At dahil veteran na rin halos ang Landy lineup, swak na swak si Miller sa kanila, hindi siya kailangan turuan mula umpisa, at alam na niya agad kung anong role ang dapat gampanan, sa dami ng barahan ng San Miguel. Parang dagdag sandata lang si Chris Miller na anytime pwedeng sumabog.
Maikli ang oras sa court. Walang problema, kasi mabilis siyang makaapekto sa laro. Kung ma-develop pa lalo ang laro niya sa tulong ng coaching staff, baka maging isa siya sa mga future leader ng team. Kaya masasabi nating sulit na sulit ang siyam gid pick ng SNV sa kanya. Kahit kaka-draft pa lang ng mga rookies ngayong taon, ramdam na agad ang excitement sa buong PBA community. Sa dami ng magagaling na players na pumasok, tiyak na magiging mas intense ang mga susunod na laro. Pero sa ngayon, standout na agad ang pangalan ni Geo Chiu at Chris Miller. Si Geo, kahit bagong kuha ng Terra Firma, mukhang may chance agad na mapunta sa Ginebra. At si Chris naman, kahit ika-siyam na pick lang, mukhang magiging malaking puwersa para sa NA. Kung tutuusin, nakakatuwa makita na may mga rookies na hindi lang puro hype, kundi may solid na skills na talaga. At kapag napunta sila sa tamang team at tamang sistema, mas lalabas pa ang galing nila. Sa kaso ni Geo, kung sakaling mapunta siya sa Ginebra, pwedeng-pwede siyang maging future big man ng team. Sa case naman ni Chris, kahit rookie siya sa PBA, may maturity na siya na swak sa winning culture ng San Miguel Beermen. Abangan natin kung ano pang mga galawan ang mangyayari sa mga susunod na linggo. Trade ba yan? Lineup adjustment? O baka biglang sumabog agad ang performance ng mga rookies na to sa kanilang mga unang laro? Isa lang ang sigurado, mas magiging exciting ang PBA ngayong season. Kaya tutok lang palagi, dahil siguradong madami pang pasabog ang paparating. Ngayong tapos na ang PBA Rookie Draft, usap-usapan agad ang mga bagong mukha sa liga. Maraming fans ang sobrang excited sa mga rookies na napili ng iba't ibang teams. May mga teams na kumuha ng big man, may mga kumuha ng shooter, at meron ding mga kumuha ng all-around player. Pero sa dami ng rookies ngayong taon, may ilang pangalan na agad na bibigyan ng spotlight. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang dalawang rookies na agad na bibigyan ng atensyon. Sina Geo Chiu ng Terra Firma na napili bilang first overall pick, at si Chris Miller ng SNV na kinuha sa siyam gid pick. Bukod sa kanila, may mga trade rumors na rin na lumalabas, lalo na tungkol kay Geo Chiu na balitang interesado daw ang Ginebra. Alam nating lahat na mahalaga ang mga bagong players sa bawat team, lalo na kung gusto nilang magpalakas. Ang mga rookies ngayon, kahit bago pa lang sa liga, marami na agad ang may potential na maging susi sa future ng teams nila. Si Geo Chiu, kahit galing college pa lang, ay malaki na agad ang impact na pwedeng ibigay. Ganon din si Chris Miller na kahit siyam gid pick lang, may experience at skill set na pang-veterano na. Kaya pag-uusapan natin kung bakit special ang dalawang rookies na to at paano sila makakatulong sa teams nila. At syempre, kung mapupuntang aba si Geo Chiu sa Ginebra, ano kaya ang pwedeng mangyari? Kaka-draft lang ni Geo Chiu ng Terra Firma Jeep bilang first overall pick sa 2025 PBA Rookie Draft. Pero hindi pa man siya nakakalaro ng regular season game, may mga balita na agad na lumalabas na interesado daw ang Ginebra na kunin siya. Usap-usapan sa social media na gusto daw ng Ginebra na palakasin pa lalo ang kanilang frontcourt, at si Geo Chiu ang isa sa mga target nila. Hindi pa kumpirmado kung may trade na mangyayari, pero mukhang seryoso ang interes ng Ginebra sa batang big man na to. Kung matuloy nga ang paglipat ni Geo Chiu sa Ginebra, siguradong malaking bagay ito para sa team. Una sa lahat, si Geo ay may taas na 6 negatibo siyam at kilala siya sa solid na depensa, shot blocking, at rebound. Malaking tulong ito sa Ginebra na medyo kulang na sa legit big man. Kahit bata pa si Geo, may experience na rin siya sa college at national team program, kaya hindi siya basta-basta matitinag sa ilalim. Marunong din siyang magbasa ng opensa ng kalaban at may disiplina sa court. Hindi siya yung tipong flashy player, pero effective siya sa role niya bilang anchor sa depensa. Ang maganda pa kay Geo, willing siyang matuto. Kaya kung mapunta siya sa Ginebra na may veteran presence at solid coaching staff, lalo na yung sistemang kilala sa never say die attitude, mas gagaling pa siya. Sa opensa, hindi pa siya polished pero may soft touch siya sa ilalim at pwedeng ma-develop ang mid-range shot niya. Hindi siya ball dominant kaya bagay siya sa team-oriented system ng Ginebra. Pwedeng siya yung bagong enforcer sa loob, lalo na kapag kailangan ng depensa at energy. Sa kabuuan, kung makuha nga siya ng Ginebra, para silang tumama sa loto. First overall pick na bata, matangkad, may puso, at willing mag-improve. Sa ngayon, aantay natin kung mangyayari na ang trade, pero kung sakali, mukhang future ready na agad ang Ginebra kung darating si Geo Chiu.
Isa sa pinaka-interesting na pick sa 2025 PBA Rookie Draft ay ang pagkuha ng San Miguel Beermen kay Chris Miller bilang ika-9 na overall pick. Marami ang nagulat kung bakit bumaba siya sa number 9, pero mukhang jackpot ang SNA dito. Ang tawag na ng ilan sa kanya ngayon ay official super rookie ng team. 6'2" na guard si Miller, at kahit rookie pa lang siya sa PBA, may edad na siyang 28. Pero wag mong iisipin na late bloomer siya, kasi sa dami ng experience niya sa amateur at semi-pro level, halatang ready na agad siya para sa big stage. Malakas ang katawan ni Chris Miller at kilala siya sa pagiging explosive scorer. Marunong siya mag-create ng sariling tira. Pero kaya din niyang mag-set up ng teammates. Ang lakas ng first step niya, kaya kahit malalaki ang bantay, kaya niyang lusutan. Meron din siyang matinong 3-point shooting, kaya hindi siya madaling depensahan. Sa age niya, mas mature na rin siya mag-isip sa court, at hindi basta-basta nagpapadala sa pressure. Perfect siya para sa sistema ng SNG na may balanced attack at solid spacing. Isa pa sa mga strength ni Miller ay ang depensa niya. May size siya para sa guard position, kaya pwede siyang tumapat sa malalakas na opensa ng kalaban. Active ang kamay niya, mabilis ang lateral movement, at matibay ang katawan. Kung kailangan ng depensang player sa crunch time, pwedeng-pwede siya ipasok ng coaching staff. At dahil veteran na rin halos ang Landy lineup, swak na swak si Miller sa kanila, hindi siya kailangan turuan mula umpisa, at alam na niya agad kung anong role ang dapat gampanan, sa dami ng barahan ng San Miguel. Parang dagdag sandata lang si Chris Miller na anytime pwedeng sumabog. Maikli ang oras sa court. Walang problema, kasi mabilis siyang makaapekto sa laro. Kung ma-develop pa lalo ang laro niya sa tulong ng coaching staff, baka maging isa siya sa mga future leader ng team. Kaya masasabi nating sulit na sulit ang siyam gid pick ng SNG sa kanya. Kahit kaka-draft pa lang ng mga rookies ngayong taon, ramdam na agad ang excitement sa buong PBA community. Sa dami ng magagaling na players na pumasok, tiyak na magiging mas intense ang mga susunod na laro. Pero sa ngayon, standout na agad ang pangalan ni Geo Chiu at Chris Miller. Si Geo, kahit bagong kuha ng terra firma, mukhang may chance agad na mapunta sa Ginebra. At si Chris naman, kahit ika-9 na pick lang, mukhang magiging malaking puwersa para sa NA. Kung tutuusin, nakakatuwa makita na may mga rookies na hindi lang puro hype, kundi may solid na skills na talaga. At kapag napunta sila sa tamang team at tamang sistema, mas lalabas pa ang galing nila. Sa kaso ni Geo, kung sakaling mapunta siya sa Ginebra, pwedeng-pwede siyang maging future big man ng team. Sa case naman ni Chris, kahit rookie siya sa PBA, may maturity na siya na swak sa winning culture ng San Miguel Beermen. Abangan natin kung ano pang mga galawan ang mangyayari sa mga susunod na linggo. Trade ba yan? Lineup adjustment? O baka biglang sumabog agad ang performance ng mga rookies na to sa kanilang mga unang laro? Isa lang ang sigurado, mas magiging exciting ang PBA ngayong season. Kaya tutok lang palagi, dahil siguradong madami pang pasabog ang paparating.